sa'yo? Ang sabi mo sa akin, hindi mo ko papabayaan. Akala ko malanay na rin ang turing mo sa akin. Bakit mo paparamdam sa akin? Hindi pa nahuhuli ang pumunta sa akin. Mga kapuso, parating na naman ang Lenten season o panahon ng Kwaresma. At ngayong Ash Wednesday, sasangbitin ng pare ang thou art dust, and unto dust thou shall return. Kapag nilagyan ng abo ng ating noo, bilang paalala sa atin, lahat tayo babalik din sa pagiging abo sa dulo ng ating buhay. Meron din naniniwala na ang paglagay daw ng abo sa ating noo ay simbolo ng third eye para buksan ang ating puso't isipan tungkol sa misteryo ng buhay at yung tinatawag na afterlife. Ngayong gabi, itinatampok natin ang kwento ng isang lalaking may third eye na ayaw tigilan ng kaluluwa ng kanyang nanay-nanayan. Nakikita kaya niya kung sino ang pumatay sa kanyang pangalawang ina? At makakamit nga kaya ng isang kaluluwa ang hiling nito, hustisya. Aba, ay siguraduhin ninyo nakabukas ang inyong mga mata dito sa aming special mystery thriller episode na pinamagatang Ang Ikatlong Mata. Jake, anak, bakit kuha mo ako ng mas matalas-talas na kutsilyo? Mapabilis ako sa pagtatagtad dito. Sige po. Puro laman nito. Ito ba na eh? Sige yan. Parang dami naman po ata nagsisig natin yan yung Sergio. Ilang araw na lang, mahal na araw na eh. Iwas ka na yung mga tao. Sayang naman kung dati maubos to. Ako pa ba? Baka wala ka bilib sa akin eh. Simot lahat to, sigurado ako. Reyna ata ng sisig ito, kahit itanong mo pa sa mama mo. Ako wala. Napasabi ni Mama, salamat daw. Kasi pina-extra niya ako dito sa karindire niya. Ay nako, kung hindi kasi agad nag-asawa yung anak kong si Gigi, eh, meron akong katuwang dito. Buti na nga lang at di ka pa tinatawagan mo na applyan mong trabaho. Tulungan mo ko. Huwag ka mag-alala. Naghahanap na rin ako ng makakatulong ko dito. Basta pag libre lang naman ako kay Celia. Tulong lang ako dito. Check. Bakit? Narinig mo po ba yan? Ah? Alin? Wala po. Baka imagination ko lang po siguro yan. Baka nga. Alam mo ikaw, bata ka pa, alamin mo na kung ano-anong naririnig, nakikita. Sus, Mariosep. Ay, teka pala, maghiwa ka na muna ng sibuyas at saka sili. Damihan mo ha, at nang matimpla ko na agad ito. Sige po. Malapit na tumatapos. Tapos na itong mga bawang. Sabi mo, meron kang third eye. Opo. Totoo ba? Yes po. Bakit mo nasabing may third eye ka? Simula po kasi nung mga nakakita ko ng mga extraordinary. Like, Napapanood ko lang dati sa TV. Totoo pala siya. Like mga duwende, tikbalang. Yan po mga nakikita ko nang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. dumapo tayo doon sa nakakatakot na kwento sa buhay mo. Yung tungkol kay Aling Celia, di ba? Opo. Paano mo siya nakilala at bakit mo siya tinuturing na nanay-nanayan? Yan. Si Nanay Celia po kasi yung dahilan kung bakit po kami napunta dito sa Maynila. Kaibigang matalik po siya ng nanay ko. May karinderya Opo. si Aling Celia. Opo. Doon ka rin lumaki kay Aling Celia. Opo, dun po ako lumaki. Kaya ang turing mo sa kanya nanay-nanayan mo. Ikaw, Virgin Maria, inakari ng bawat tungkol sa dalang sampaga, di matuyo, di malanta, dikit mong kaya-aya.
Ano bang problema, ha? Ngayon ka na ng ganyan eh. Mahal, sino bang gumugulo sa'yo? Mga kalulong ayaw manahimik. Humihingi sila ng mustisya. Ano? Hoy! Celia! Hoy! Celia! Bakit mo ininsulto yung asawa ko? Lumabas ka na dyan! Ay, ikaw, mahal, araw naman na araw. Hinay-hinay mo ah. Hindi na, Bitoy! Liit-liit ng utang namin kay Celia. Eh kung maka-insulto to asawa ko eh, parang sobra-sobra. Magsama-sama lahat kayo sa impyerno! Pwede mo ba na? Dali nyo ayun sa barangay. Ang aga-aga naggugulo dito. Ikaw ang papaparangay ko, ikaw at ang asawa mo! Para ka rin tangay, no? Ikaw na may utang, ikaw pa may ka namang gulo dito sa akin. Yung asawa mo, mukhang pera. Magbabayad na ba kami? Eh, hindi ba pa kayo sabat? Ang lakas mong mag-insulto sa asawa ko! Ay, dapat na. Dahil pareho kayo ng asawa mo, pareho kayong adik. Pareho kayo mga magag. Hindi kayo nagbabayad, bili kayo ng bili ng droga. Tapos pag kayo sinisingil, kayo pagalit. Oh. Galing nyo na kaya sa kulungan yun ang pinuyan. Oh, kapag ginawa mo yan, papatayin kita! Eh, Bitoy! Huwag mo pagbabantasin ang Celia, ha? Hindi ako nagpapanda! Sinabi ko, gagawin ko! Kasasan ko sa bagay yung mga pera nyo! Sabi ko kailangan! Ayun ka! Ayun ka! Ayun! Tama na. Tama na. Sige na. Pasensya po. Pasensya po. Oh, eto. Nay, ano ko ba kasampahan niya ng kaso si Kuya Bitoy? Ano yan, tinuloy? Hindi na. Naawa ako eh. May mga anak din yun. Kailangan nila ng tatay. Paano kayo tuloy niya yung banta niya sa inyo? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Eh, nandiyan ka naman. Nandiyan din ang tatay Berting mo. Hindi niyo naman ako pababayaan, hindi ba? O, siyempre naman. Eh, tarik na kaibigan din po kayo ni Mama eh. Tsaka, ang nanay na rin po yung tulad ko sa inyo. At parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Pakipahiram mo nga yan. Oh, pahiram mo ng sos. Nay, masa po ba yan? Paano yan? Ay, hindi, wala ito. Baka nakuha ko lang sa yung pag-awat ko sa inyo ni Tatay Berting mo. Wala ito malayo sa bituka to. Hoy! Hoy, Kuya Bitoy! Ano ginawan? Ha? Ay! Ito eh! Anong tinititig-titig mo, ha? Gusto mo matuluyan sa kulungan? Kapag hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Wala na talaga sa tamang pulot tong adik na to. Ay, nako. Alam mo, yan ang problema sa kaibigan ko eh. Pasado siyang maawain. Pero ako kung sa kanya, ako, ipakukulin ko yung talaga yung peste niyan eh. Mahal niyo naman po si Nay Celia eh. Mukha lang pasungit yun pero napakabait na tao. Eh kaya nga masyado siyang naaabuso eh. Alika na anak, naku. Mag-aalas 6 na, kawawa naman si Celia, walang kahalili sa pagbukas ng karinderya. Ma, nagsabi naman po sa kanya kagabi na malilate ako. Sumasakit po kasi yung puso ni Rose. Kailangan ko naman alagaan yung asawa. Eh kaya nga, ako na muna ang hahalili sa ngayon. Ikaw naman, dali mo na si Rose sa klinika at pa-check mo nga baka may buko ng matres, ha? Opo.
Text na si Rose. Sige. Oh, bakit sarado yung karinderya? Akala ko ba magbubukas siya ngayon? Ayun lang pag ginagbukas ng reindeer si Celia. Ano po yung nangyari? Hindi kaya masama ang pakiramdam niya? Kung may sakit siya o kaya emergency o biglang lakad pa yan, tatawag ko magte-text sa akin yan. Sabagay. Teka. Celia! Celia! Teka, tatawagan ko muna si Kapitana, baka magkasama sila. Diyan ka lang, ha? Ay, Celia? Ay, Celia! Nay! Ano ba naman to? Hindi naman yung sinasagot ni Kap. Ma, andyan po siya ni Celia. Sumilip pa siya sa bintana eh, kasi hindi naman ako pinansin. Sigurado ka? Kung hindi ka niya nakita, eh baka hindi ka nga naman niya narinig. Hindi ma, andyan talaga siya. Andyan talaga siya, andyan siya sa loob, nakita ko siya eh. Puntahan na lang natin. Halika na! Halika na! Celia? Celia! Celia! Buksan mo pinto! Celia? Celia? Ay, Celia! Sama ko pa si Mama. Celia, sabi ni Jake, nakita ka daw niya kanina. Bakit hindi sumasagot? Nandito siya kanina, Ma, nakita ko. Sigurado ka? Ay, Celia! 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 Sabi ko, nakita mo siya kanina. Nakita ko siya kanina talaga. Ay, Celia! Kailangan humingi tayo na tulong. Kailangan natin siya dali sa hospital. Ano ba naman to? Tinatawagan nila sumasagot. Sumagot ka na, Kapitana. Hindi. Hindi kailangan kita makunta. Ano ba? Ay, Kapitana. Mama! Wala na siya. Patay na siya ni Celia. Hello guys, mga ka-MPK, mag-subscribe na sa 3rd anniversary ng Magpakailanman Entertainment. I-click natin yung subscribe channel, i-like sa Facebook page, i-tweet sa Twitter, i-follow lang sa Instagram, at mga social ng mga media accounts. Maraming salamat po mga ka-Magpakailanman.